before we start, ito po yung buhok ng ating customer. Right side and left side at sa likod. Kulot na siya. 2 years before nagpagawa ng buhok yung kliyente natin. Which is yung tubo niya is medyo kinky na po. Kulot. Matigas po yung strands ng buhok niya at nalalaki yung hibla. Kulot na po ang tubo niya. Yan po, pinapakita ko po yung before niya at saka straight naman yung dulo. Number 1, nagamot ng pang-riban. Yan po. Number 1, nagamot ng pang-riban at keratin treatment. Unang-una, mag-a-apply po tayo ng gamot doon sa tubo na buhok ng ating customer. Ayan po, doon sa tubong buhok, kasi 2 years na ang nakalipas bago siya nagpagawa, at sa akin siya nagpagawa. 2 years. Ayan po, na-applyan ko na po natin section by section ang ating kliyente, ang ating buhok ng ating customer. Ayan po, which is yung number 1 na pang-riban ang na-apply natin at section by section mula sa idalim ng buhok niya. Ayan po, ang una natin ina-applyan ay yung tubo na kulot, kasi yung dulo o yung tubong buhok niya ay kulot at saka yung dulo straight po. 2 years ago pa po siya nagpagawa ng kanyang riban. At sa tagal na panahon, sa akin siya nagpagawa. Ang pag-apply lang po ng number 1 is kailangan po natin ng half inch na agwat doon sa kanyang anit, o kaya 1 inch o half inch, o kaya kailangan mag-isagad sa anit yung pag-apply ng number 1 na gamot doon sa tubong buhok na kulot, which is yung medyo kinky po ang buhok na buwaghag, matigas ang buhok niya, hard at malaki ang strands ng buhok. Ayan po, ayan. Hanggang sa crown section po niya applyan natin, hanggang doon sa puli buong ulo niya applyan natin ng number 1 na gamot. Ayan po. Ayan, number 1 na gamot ang in-apply natin na pang-riban. Hanggang makarating tayo sa left section to pataas. Pag-apply na number 1, mamaya po is i-retouch na po natin yung dulo sa pag-apply ng number 1 na pang-riban. Number 1 na pang-riban, tinatawag natin regrowth. Kailangan natin ng half inch o huwag natin isagad, pero huwag natin isagad sa anit yung gamot kasi baka magpapal yun pag tumagal sa pagbababa, lalo na kinky ang buhok ng ating customer. Saka matagal na po daw siya nagpagawa 2 years ago.
Okay, pagtapos natin ibabad ng mahigit 2 to 3 hours yung regrowth na pag-apply ng number 1, i-retouch na natin yung dulo ng buhok ng ating customer. Kailangan mabilisan sa pag-apply ng number 1 doon sa i-retouch sa dulo ng buhok kasi unat na ito at bukas na po ang buhok na yan kasi nariban na po siya. So kailangan mabilisang apply ng number 1. Ayan po, in-applyan na po ng bawat dulo ng buhok kasi unat na ito. So, kailangan mga 10 to 15 minutes lang po ang babad natin. Pagkatapos ng is, lawan na po natin. Ayan. Retouching na po kasi after 2 to 3 hours na babad doon sa super kulot na tubo. After ng 3 hours is i-retouch na natin yung dulo ng buhok niya. Ayan. Tapos na-apply, babad lang po natin 15 minutes. No? Only 15 o 10 to 15 minutes lamang. Huwag natin babad na matagal kasi baka ma-overcook po ang dulo ng buhok ng ating customer. Ayan. Tapos, naman na po natin ang ating customer. Ayan. Kailangan banlawan natin mabuti ang buhok na walang matira sa anit at dulo ng buhok niya na gamot ng number 1 para hindi siya masyadong maplantsa, which is yung gamot na maiiwang gamot yun. Yan, it's time to blow dry na. Blow dry, kailangan blow dry natin mabuti, no? Kailangan i-blower natin maayos ang buhok ng customer natin na yung tuyo. Huwag tayong mag-iwan ng basa lang, lalo na banda sa anit kasi pag inalansa natin yung bandang anit na mayroong basa, umuusok yun at umuusok na mainit pupunta sa anit at masasaktan yung customer natin. Aray, ganon. So kailangan tuyo natin mabuti, no? Sa lahat ng party ng ulo ng ating customer at lahat ng party ng buhok kailangan matuyong mabuti. Kasi ibang riban na kailangan daw 80% na tuyo, may basang 20%. So sa akin, kailangan patuyuin mabuti para pag nagplansya tayo, hindi umuusok, no? Yan. Diba kasi, ayan, umpisa na po tayo sa number 1 na pagpaplansya, which is yung pagpaplansya, manipis na manipis na manipis na manipis. Ayan. Manipis na manipis na manipis na pagpaplansya. Which is yung tinatawag na thin keeper. Yung singnipis ng papel, ganun. Ayan, mula sa batok section, ang neck section, punta sa crown section, tapusin natin papaplansya, kaya pagtatsagaan ko paplansya kailangan. Kaya sa pinakamanipis hanggang sa nipis pa rin sa pagsisection hanggang matapos ka. Kakain po ng oras na ito ng 2 to 3 hours. Pag makapal, aabot tayo ng 4 hours sa pagpaplansya. Dahil makapal ang buhok ng ating kliyente o ang customer natin. So, pinalansya natin siya ng 3 to 4 hours bago natin siya na-applyan ng number 2 na gamot ng pang-riban, which is yung neutralizer. So, napaplansya pa lang naman tayo. So, tsagaan lang po sa papaplansya at manipis. At kailangan pag nagplansya tayo, manipis din po at saka persahan din natin ipit ng plansya para lahat po ng strands ng buhok mauunat. Huwag kang magtitira ng hindi na uunat. Kasi kung yan, bungag pa rin ang buhok ng ating customer. So, kailangan ipit na ipit ang pagpaplansya, persado din po, at kailangan manipis ng pag-section sa pagpaplansya. Okay, hair ironing na po tayo. Unang plansya sa pagre-riban. Kasi yung pangalawang plansya, hindi na po masyadong plansyang-plansya yon dahil pwedeng pasada na lang kasi unat na po ang buhok ng customer natin. Pwedeng blower din po na wala ng plansya. Ganun. Ayan. Paplansyahin po natin siya ng mabuti, no? Ayan. Papakita ko lang ganun ang paplansya. Manipis na manipis hanggang sa tuktok ng ulo niya. Ayan. Nasa bandang crown section na po tayo. Crown section. Ayan, diba? Pagpaplansya at sa kailangan pulsado ka rin. Oo, sabi nila mahirap ang plansya. Oo, totoo yun, napakahirap magplansya. Yan po ang nakakapagod. Ang
kakain po tayo ng 3 to 4 hours. Meron namang iba minamadali ang plancha, mga 1 hour o 2 hours. Depende din kasi sa klase ng buhok ang ating pinaplancha. Depende din sa strands ng buhok ng customer. Kung makapal, nakulot, kinky, yan, ganyan. Kailangan persado ka at nipis na nipis talaga ang pagpaplantsa. Ayan. In crown section na po tayo. After ng crown section, is side by side na po ang sectioning. Left side, up, right side, and up, and pokpok in crown section, and upper and front section. Ganun po. Kailangan tsaka tayo magpa-plancha ng ating customer para maunat po yung kulot na buhok ng ating kliyente o ang customers natin na nagpapariban sa atin at nagtitiwala sa atin na napapagawa. Kailangan maunat siya. At so pag naunat na, matutuwa yung customer natin, unat na siya, hindi na siya si Aita, charot. Aita. Hindi na po siya mukhang yung mga esponghadong buhok na buwagag na parang akala mo pagising mo buwagag lang, sasabihin ng katabi, saan ka galing? Mahangin ba sa labas? Ganun. Diba? Kailangan planchahin natin mabuti, matyaga po tayo, at saka yung pagbabad ng number 1, kailangan meron ding timing doon sa pagbababad. Huwag itong ibabad ng overcook, diba? Kailangan timing lang po sa paglagay ng gamot mula umpisa hanggang sa matapos, at saka pagbabad ng timing ng oras ng pagbabad ng number 1 ng gamot hanggang ito banlawan at blower hanggang iplapansya po natin. Ayan. Kailangan wag po nating sagad na kasagad sa anit ang plancha, diba pag minsan natang tulog, antok tayo, napapaso ang ulo ng ating customer ay yung anit, aray-aray, gano'n. At saka siyempre, timing lang po sa paghawak ng buhok. Huwag natin hilang-hila. Yung sakit na sa anit mo. Diba po? Ayan. Po, in-applyan na po natin ng number 2 na pang-riban, which is yung tinatawag na neutralizer. Neutralizer, napaka-importante po sa process ng pag-riban ang neutralizer, kasi pag wala pong neutralizer hindi po mag-stick in yung number 1 na ginagawa natin. So kailangan may number 2. Ang neutralizer ay siyang pang paunat ng buhok din talaga, kasi yung naplansya natin, kung ganong itsura ng pagplansya natin, pag in-applyan natin yung neutralizer, ganun din po siya, naluto siya, at kung ano itsura na unat siya, unat din po pag na-applyan ng neutralizer. Ayan po. Number 2 na gamot ng pang-riban which is yung neutralizer. Reminder, neutralizer is importante sa process ng pang-riban. Kailangan meron tayong number 2 na neutralizer sa ating buhok kung nagre-riban tayo. Ang importante. So, babad lang po natin ang neutralizer ng 30 to 45 minutes. Pwede rin naman 1 hour, depende sa strands ng buhok. Kasi iba, mainit po ang neutralizer. So, dapat merong oras ng pagbababad. Ayan. Wala po tayong video sa pagbabanlaw, no? So, diretso tayo blower na. Ayan po. Tayong video na treatment natin ng keratin treatment ang ating kliyente, kasi nalubat din po ang phone ko, kaya nagdiretso na po tayo banlaw. Paglagay natin ng neutralizer, after 30 minutes binalawan, at tapos doon nilagyan natin ng keratin treatment. Wala po tayong video paglagay ng keratin treatment, kaya dumiretso na po tayo sa pag-blower ng ating customer. Ayan po, kita na po sa blower natin, unat na po, hindi na po siya buhok ng ating customer. Dahil unat na, pwedeng pasada lang na muna ng plancha po. Unat na po ang customer natin kasi nalimutan ko yung ikaba yung
na po ang buhok na customer. Hindi na po siya kinky, no? Ayan po. Blower lang po natin yan, no? Blower lang natin, hair dryer pagtapos ng treatment. Ayan, pinasadahan po natin ng konting plancha para medyo satisfied naman ang kliyente na ito paglabas ng ating shop, no? At makintab na po siya, flowy, at saka bagsak na po siya. Ayan na po ating finished product. Ayan, straight na. Medyo brown, nalito yata sa pang-riban. Hindi naman nakukunulay ang buhok ng kliyente natin. Medyo brownish po siya, parang dark brown. Pag nasanagan po siya ng ilaw, medyo brown. Ayan po. Finished product natin, which is straight hair and shiny hair. Straight na po ang customer natin. Siya, kulot. Ayan po. Saka sa mga lahat po pag bago kayo sa channel ko, please subscribe sa my YouTube channel at click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga videos na ina-upload ko at shall sa artistry po. Ayan, maraming salamat po sa panood ng aking video. Ayan, pinapakita ko lang po about our COVID day ako. Hashtag COVID. About anong gagawin pagdating sa ating sa coronavirus na yan. Ayan po. Tapos na po ang kliyente natin. Naunat na po ang buhok niya. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Ngayong natapos na ang pag-ribbon ko sa kanya.